Eh sir, napapanood ko si sir lagi sa mga VF3 niya na videos. Nakita ko yung car ni sir, kaya familiar, super familiar talaga. Sabi ko, nakikita ko lang sa YouTube, sabi ko, pero nakita ko siya ng personal dito talaga. Maraming salamat. Una-una ang VF3 na naka dual screen. Ito yung main interface ng Android. Pwede ka mag-install, may Play Store. Kakaiba guys yung ni sir. Tapos kung gusto mo naka-CarPlay. Ito ang pros and cons sa charging nga lang ng EV. Delikado at nakakatakot kasi baka magtulak tayo sa NLEX. So guys, sobrang solid itong kalsadang to. So ngayon lang ako nakadaan dito. Ilang buwan na siyang hindi operational kaya hindi natin magamit-gamit. So dapat doon talaga tayo magcha-charge para isang charger na lang. So iba yung method nila ng charging dito. Simula sa bahay hanggang Clark. Technically, kaya naman niya talaga eh. Papunta tayo ngayon sa Clark. So, dala natin si VF3 and ito na naman. So, second time around, pupunta tayo ng Clark. Ngayon, meron natin yung mga charging stations na madadaanan. So, sa Petron Marilao, pati dun sa BYD San Fernando. So, yun guys, tara. 110 kilometers ang biyahe natin mula dito sa bahay hanggang sa Clark. Tingnan natin kung ilan ang magiging battery percentage natin. Sunday, diretso naman tayo sa meet-up ng VF3 users. So, yun guys, tara. Good morning. Samahan niyo ako. Maleta nga pala is yung SE35L. So, merong tatlong klase yata to, dalawa. SE35S, yung mas malakas siya. Ito yung mas light. So, SE35L to. So guys, dito na tayo sa Petron Marilao. So hanapin lang natin yung EV charger dito. Actually, pwede tayo mag-charge sa sa BYD sana sa San Fernando. Kaso naninigurado ako baka puno yun or sarado. So dito pa lang magcha-charge na tayo. Technically, dito hanggang Clark, kayang-kaya, walang problema. Meron pa tayong 50% na matitira sana kung diniretso natin to. Ayun guys, so dito na tayo sa Petron Marilao. So first time natin magcha-charge sa Petron. Tayo guys, 82%. Nandito tayo sa Petron Marilao. Umalis tayo sa bahay with 94% sa Aurora Boulevard. So 12% ang na-consume natin. Okay guys, tara. Samahan niyo ako. So iba yung method nila ng charging dito. So ang style daw dito is tatap sa RFID nila. Tapos kung ano yung magiging consumption mo, yun yung babayaran. Unlike sa Evro na babayaran yung allotted na gusto mong amount, dito iba. So tatap muna. So guys, may papunta raw na personnel from Petron. I-guide tayo kung paano gamitin to. So yun guys, try natin to. 25 pesos per kilowatt lang siya. Ayan guys, so charge tayo ngayon sandali. So si ate galing sa Petron, siya yung magcha-charge para sa atin. Kasi hindi natin alam kung paano gamitin to. First stop to. Ayun guys, so full charge na tayo. So 17 minutes yung total. Ang nakarga natin is 3.47 kilowatts. Ngayon guys, 3.47 kilowatts times 25 peso per kilowatt. Less than 100 pesos from 82% tayo. So sobrang mura. So less than 100 babayaran natin dito. So guys, 86 ang binayaran ko. Tapos kung magcha-charge kayo dito sa Petron Marilao, timingan nyo, hanapin nyo si Ate Dorina. Si Ate Dorina nag-assist sa atin. So yun guys, ang ating distance is 77 kilometers pa papunta dun sa Clark mismo. Ngayon, ang ating consumption nito guys is more or less magiging 40% kasi ni-round off ko na sa 80 kilometers yung biyahe natin. Pero pwede rin tayong mag-charge muna sa BYD San Fernando para sure lang. Pero definitely mula dito sa Petron Marilao hanggang sa Clark, kayang-kaya na to. Hanggang sa makauwi tayo pabalik, feel ko kaya naman niya. Yun nga lang, medyo kumbaga tutok na sa battery consumption yun, and ayaw natin na medyo nakatutok, delikado at nakakatakot kasi baka magtulak tayo sa NLEX, mahirap na. So ang gagawin ko ngayon, possible mag-charge tayo sa BYD San Fernando, isa pang charge para full charge siya ulit para makabalik na tayo nun. Pwede na tayo from Clark pa uwi, wala nang problema. Guys, so hihinto na tayo sa BYD San Fernando
Kasi actually, makakarating tayo sa Clark with 65% eh. Kaso bukas, ang problema, maaga tayo para dire-diretso na yung biyahe natin. Kinabukasan kasi, after ng Clark natin, diretso tayo ng Laguna naman para dun sa VinFast VF3 meet. So, ang mangyayari, pagkagising sa umaga, ligo, diretso na kagad sa Laguna. So, magcha-charge tayo along the way na lang. So, medyo bandang ano na. Caltex Drive and Dine. Guys, so dito na tayo sa BYD sa San Fernando. Magcha-charge lang tayo sandali. Ayun, may vacant. Buti na lang. Dito na naman tayo sa BYD San Fernando. So dito tayo nag-charge dati. Nung lumuwas tayo pa Clark na sarado yung Petron Marilao. So alangan tayo dati. Pero ngayon guys, so marami na yung mga chargers kaya hindi na tayo masyadong kinakabahan. So ang battery percentage natin kanina mula Petron Marilao hanggang dito sa BYD San Fernando is 72%. So galing 100% yan. So 28% yung na-consume niya. So kung diniretso natin yung biyahe natin kanina simula sa bahay hanggang dito sa BYD San Fernando, siguro nasa around 55% siya. So charging tayo ngayon, medyo maambon. Pero ang charge natin guys is worth 400 pesos. So hindi ko lang alam kung magkano ang magiging total natin. Pero if ever naman sumobra siya, babalik naman nila yun eh, nire-refund naman nila. So kinikwento ko nga na dito tayo nag-charge dati nung medyo nag-alangan tayo unang-unang punta natin sa Clark. Wala na tayo sanang side trip na charging stations or any chargers along the way sa Clark kung ayos lang yung charger dun sa may Clark Museum. Kasi DC fast charging siya simula sa bahay hanggang Clark. Technically kaya naman niya talaga eh. Yun sana ang pinaka-charger natin nang makakarating tayo sa Clark nang walang problema. Alam ko ilang buwan na siyang hindi operational kaya hindi natin magamit-gamit. So dapat dun talaga tayo magcha-charge para isang charger na lang. Kaso yun nga, medyo alanganin. So ngayon, ito ang pros and cons sa charging nga lang ng EVs. Pag, for example, yung pupuntahan mo, alam mo may charger doon. Ang problema, sana hindi siya sira or pangalawa, sana wala nagka-charge para hindi maabala yung biyahe nyo. So yun yung mga factors na tinitingnan ko. So technically, bakit ba tayo huminto ng Petron Marilao? Bakit tayo huminto dito sa BYD San Fernando? And bakit pa tayo hindi dumiretso sa Clark kung kaya naman? So technically guys, kaya naman niya pumunta ng Clark. Kaso yun nga si Clark Museum, sira yung charger nila. Kaya hindi natin magamit. Kaya nagta-charge tayo along the way or in between. Pero kung ayos lang sana si Clark Museum, dire-diretso lang tayo. Ayun guys, so dito tayo ngayon sa BYD San Fernando. So si Sir, nakakatuwa, umiikot siya sa car, titignan niya yung VF3. Tapos sabi niya, nanonood pala si Sir. Hello! Si Sir Vernon. Hello, sir. So, si Sir, galing pang in Gasco. So it's a gas company. So Dito sa Clark, nasa San Fernando tayo today. yes. So galing pa ako ng Clark. Tingin si Sir ng possible na EV na gusto niyang tignan. So, one of his options are Seagull, Yes, sir. VF3 kasama rin daw, pati yung Nami, Nanobox. Nami, Nanobox, and VF5. Oh, VF5. Chinecheck ko rin yung mga yan. Eh sir, napapanood ko si sir lagi sa mga VF3 niya na videos. Kaya, Maraming salamat Sir. So, small world. Kita Oo ko nga. si Sir, parang interested siya. So, yan, kwentuhan kami sandali. ayos. Nakita ko yung car ni sir, kaya familiar. Super familiar talaga. Sabi ko, nakikita ko lang sa YouTube. Sabi ko, pero nakita ko siya ng personal dito. Talaga Maraming salamat. Small world, nakakatawa. So, si Sir, nanonood pala sa YouTube natin. Habang nag-charge tayo dito, so umiikot si Sir kanina, tinitingnan niya yung auto. So, namumukaan nga daw niya. So, yun. So, natuwa ako kasi nakita niya yung video. Naalala niya yung isang video natin na yung cover photo niya, yung nagtutulok ako ng VF3 sa BYD. maraming salamat, Sir. Small world. So, guys, full charge na tayo. Simula kanina, 208 pesos lang yung chinarge natin. Teka, kita niya ba? So, 208 pesos lang yung kinarga natin. Full charge na tayo. Diretso na tayo sa Clark ngayon. So, 100% ulit tayo. Kasi bukas, para pagkagising natin galing sa Clark, hindi na tayo mag-charge dito sa BYD San Fernando. So, magiging charging natin bukas sa Caltex Drive and Dine. Guys, tara! Samahan niyo ako. So guys, sobrang solid itong kalsadang to. So ngayon lang ako nakadaan dito. Tawag dito is Mega Dike Access Road. So sobrang ganda ng kalsada. Pantay na pantay to. So parang 10 kilometers ang biyahe ata nito. Hindi ko lang alam kung saan ang ano nito eh, saan ang landing nito. So Mega Dike Access Road. So from BYD San Fernando, dito tayo pinadaan kasi meron daw crash dun sa NLEX. So dapat NLEX tayo tapos SCTEX. So medyo na iba tayo ng dadaanan. Hindi ko lang alam kung saan daan nito ah. Hindi ko lang alam kung saan ang dulo nito. Ayun guys, so touchdown dito tayo sa wooden table. So lalunch na tayo sandali. So yung family ko nandito na. So sabay-sabay kami dumating. Ganda ng parking natin.
order natin. Salada po. Ayun guys, so after kumain sa wooden table, so lalakarin na lang namin papunta dun sa Here Coffee. So dun siya. So dito tayo sa back alley ng ng mga restaurant Matami. So masarap din dito. So iniwan na namin yung auto dun sa parking ng ng wooden table. The next day. Papunta tayo ngayon sa Laguna na, sa may meetup ng VinFast VF3 users. So guys, dito tayo sa Clark as of the moment. Ang ating battery percentage ngayon is 82% nung umalis tayo sa Clark. So ang mangyayari dito, magcha-charge tayo sa Caltex Drive and Dine. So doon pa lang yung first charge natin. Then from there, check natin kung nasaan na yung grupo kasi merong time kasi sila na magkikita. So hindi ko lang alam kung anong oras ako matatapos doon kasi magcha-charge pa tayo. Tapos from Caltex Drive and Dine, dediretso tayo ng Laguna. So guys, good morning. Tara, samahan niyo ako. Yan guys, so dito tayo sa Caltex Drive and Dine. So umalis tayo sa Clark with 82, mga 81% tayo. Dumating tayo dito sa Drive and Dine, 25%. So yun guys, charge lang tayo sandali. Hanapin natin yung charger dito. Ayun, recharge. Guys, umabot. Umabot. So dalawa pala to. So doon tayo sa may silong. Umalis tayo kanina sa Clark, 30 degrees yung temperature. Ngayon 33, nakarating tayo. So sobrang kinabahan ako kanina. So bumaba tayo ng 24%. Charge na tayo sandali. Ayan guys, so kailangan niya i-recharge Hyperfast na app. So download lang natin sandali. Tapos tignan natin kung paano gagawin. Tara. So after mo mag-create ng account, so meron lang sa mga prompt kung anong payment mo, credit card or digital wallet. So GCash ang pinili ko. So charging sa ngayon. Okay, so charging na. So 33 degrees siya kanina. So tignan natin ko lang degrees ang abutin niya. So 500 pesos yung kinarga ko para marami-rami. Guys, tara. Tuwan natin muna si VF3 dito. So good morning, galit tayong Clark. So dito tayo ngayon sa WeCharge sa may NX Drive and Dine. So after ito, dediretso tayo sa Paseo de Santa Rosa. So yung mga VinFast VF3 users natin, nandun na ngayon. So 1 hour ang biyahe natin mula Clark hanggang dito sa NX Drive and Dine. Tapos from 82% naging 25%. So ngayon, full charge lang tayo sandali. Tapos dediretso tayo sa Santa Rosa. So 33 degrees yung inabot ng battery natin ngayon. Then after to, another 1 hour naman from north to south tayo guys. So tara, samahan nyo ako. So first time ko magcha-charge dito sa NX Drive and Dine. So kailangan mo lang mag-register dun sa app nila. Tapos mamimili ka lang ng payment options kung credit card or online payment or online banking. So pinili natin yung online banking. So guys, thank you WeCharge. So kanina medyo kinabahan tayo. So hindi ko alam kung aabot. Marami pa, 25% pa naman yung battery niya. So nakaka 10 minutes pa lang tayo ay nakaka 20% na. So parang 1 minute 2% siya. So guys, after ito, dediretso na tayo. Tara, park muna tayo sandali dito tapos ikot muna. Ayan guys, so waiting na lang tayo dito. So 92% na tayo. 92% tapos 13 kilowatts na yung charge natin. Waiting lang tayo sandali tapos dediretso na tayo sa Paseo de Santa Rosa. So maraming sila nandun. So tayo lang naiwan kasi medyo bumagal yung charging niya. So simula 25% hanggang 60%. 20 kilowatts yung sina-charge na. Ngayon, bumagal Naging almost 10 kilowatts lang yung pumapasok. So medyo kalahati siya. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa temperature, dahil uminit siya or so yun lang, bumagal lang siya. So dapat kanina pa tayo tapos full charge na tayo. So diretso tayo sa Paseo. So tara guys, 500 pesos yung kinarga ko from 25% to to 100%. So guys, tara, samahan niyo ako. Dito na tayo sa Paseo de Santa Rosa.
60% tayo guys, umalis ng WeCharge sa may drive and dine. So 38% yung na-consume natin and around 70 plus kilometers yung biyahe natin. Dito na tayo sa Paseo. So nandito yung mga VF3. Nandun yung atin sa kabilang dulo. Ganda. So biglaan to, nakakatuwa. Sayang maraming hindi nakapunta. Kaya atin. Solid, oh. Halos lahat nagpalit na ng mags and tires eh. Solid, ah. Ang ganda nito. Ang ganda. Ayan guys, so kakatabi na tayong lahat. Ito, VF3. Ganda. Ito yung blue na ano, kay Sir Humir. Solid eh. Ito yung kay Sir Fitz. Sir Bry, bago. Sir Pau. Tsaka Sir Enrique. Solid. Naka-off yung kotse. 2 weeks ago to Zambales. I didn't get that. Kasi hinahabla ka. Yung Bunso ko, ayaw na ayaw sa... Tingin niya lang. Una-una ang VF3 na naka dual screen. Ganda. Kauna ng dual screen. Pero functioning lahat, no? Ito yung yung internal TPMS. Ito naka CarPlay. So, ito yung main interface ng Android. So, para siyang tablet. Yan. Pwede ka mag-install, may Play Store. Kakaiba guys yung ni Sir. Tapos kung gusto mo naka CarPlay yan. So, maraming pumunta sa meet natin ngayon. So biglaan to sa may Paseo. So sa susunod na mga events ulit guys, sa mga new members natin na sumali, sa mga bagong biling VF3. So sana makasama kayo sa mga next meets. So marami pa tayong meets na mangyayari this year. Kaya guys, tara, balik na tayo sa bahay. Uwi na tayo. Babalik lang natin sa bahay. So 26% tayo. Umalis tayo sa Paseo de Santa Rosa ng 59%. Umikot-ikot pa tayo ng konti sandali. Tapos pagdating sa Quezon City, nag-drive-thru pa tayo sandali. So ito guys, 26%. So grabe. So nung galing dun sa WeCharge sa may NLEX. So WeCharge NLEX 98% tayo. Tapos pumunta pa tayo ng Paseo de Santa Rosa. Then after Paseo de Santa Rosa, bumalik tayo dito sa bahay. Tapos meron ka pang 26% na natitira. So, grabe, sobrang tipid. So sobrang laki na ng tipid natin and very successful pa yung meet natin sa Paseo de Santa Rosa with VF3 users. Ayun guys, sa susunod na video ulit. Salamat!